Unya balik sa akong tunga ato ang igsoon kaliman, no? Brother Jory Nunez. Okay, happy Sabat. Tanan. Karon adlaw nga ipapahulay alang sa Ginoo. So nindot kayo ang atong pagtuon ganina. Sa mauna siya tungod sa kanindot ang akong gipangandaman nga topic ako na lang bag-ohon. Sukad pa sa gi-schedule namo ni Brad Aral. Mo na gyud tong akong gihuna-huna nga topic. Kaso tungod kay nindot manggudtong lesson nato, no? Ako na lang pud to sundan. So ang atong lesson, the impending conflict. Unsa man ning impending? Kanang sa Tagalog pa nalalapit o hapit na gyud ang gitawag nga conflict. Pero nganong wala pa man gyud miabot ang conflict? Ang hinungdan sumala sa spirit of prophecy tungod kay ang katawan sa Ginoo wala pa gyud maandam. Kay kung naandam pa ang katawan sa Ginoo, ang conflict mo na giingon na the last closing conflict. Ang last closing conflict moabot gyud kung ang katawan sa Ginoo andam nang magpapriso, andam nang magbuhis og kinabuhi, magmartyrs. Kanang gitawag nga martir, dili na ingon na giputdan lang kadayon og ulo. Dili. Oh. Paantos gyud ka kung mo barog bagyog ka. Dili man sayon ra man ang putdan ka o sa ramang kasakit. Kining ipriso ka unay, di ka pakanon, torturon ka, tapos paunaw, sige, ang una-una unay, torturon ka. Sunod, kana, martir. So, kana nga panahon, the persecution in the battle before the last closing conflict. Nga naman, pagdepensa sa kamaturan. Oh. Muna siya nga ang conflict, wala pagyod. Nga naman, kung ipahamtang sa Ginoo karon na pamantay duha ka agalon, no? Busy pamanta kaayo. So, ingon dire kay ang atong gitun-an ganina mao to ang ikaulahing libro sa Pinadayag, no? Pinadayag kapitulo 13. Ingon dire relating to the last days. The last book of the New Testament scriptures is full of truth. And we need to understand. So kinahanglan gyud na masabtan. Wala na gihatag ang pinadayag ingon nga para malibog ka. Nganong malibog man? Na ay napulo ka mga sungay, na ay pito ka mga ulo, ang iyang baba, leon, ang iyang lawas, leopardo, ang iyang mga kuko, kukos oso, ang iyang ipon putaw. Unsaon di ka malibog ana? Di ba? Na ay napulo ka sungay, na ay sa napulo ka sungay, na ay napulo pod ka mga korona unsaon nimo ana pagkasabot. Pero ingon ang Ginoo ang pinadayag full of truth that we need to understand. Unsa may trabaho ni Satanas iyang butahon ang mga hunahuna sa mga tawo nga dili na gyud sila magtuon sa pinadayag pinadayag. Oh. Unsay pamaagi ni Satanas? Ina lang nato natunan, ipangutana na lang nato na kang Jesus dito sa langit. Mao man na, no? Mao ba na? Mura ra kining pagtuon sa Biblia, mura ra gihapon ning sulod ka og eskwelahan ba? Nakinahanglan gyud nimo masabtan gyud ang mga pangunahing pagtulunan, mga basic, no? Dili ka kasabot sa didto na sa ubang mga leksyon kung wa gyud ka kahibalo sa ABC. So mo na siya. Okay. So mo na ang ingon ng Ginoo na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kinahanglan rightly gyud. Kuan gyud kay balog gyud ka sa time and place, kay balog gyud ka sa rules of interpretation, Hebrew and Greek. Kay ngano man, kay ako lagi untang topic karon may tungod sa rules of interpretation. Pagsulod sa sala, nganong misulod ang sala tungod sa interpretation. Ang pagkaon ni iba resulta naman lang to sa sayop nga interpretasyon. So mo na siya.
So rightly dividing the word of truth. Sakto gyud na pagsabot, sakto sa giingon sa Biblia. So, akong gitanaw ang oras alas 11:53 na. Pero naka-sermon mo ko dito sa lupa, 5 minutes na lang bago pa mag-12. Mao na. Ang gisgutan dere, ang mga taong midaog sa hayop. Una, midaog sa imahe sa hayop, midaog sa marka sa hayop, o midaog nadto sa numero sa hayop. Na ay hayop mismo, na apoy imahe sa hayop, na ay marka sa hayop, na ay numero sa hayop. Ang uban manggod, ratsada ba? 6666. Mo ingon dayon 666. Ang 666 mo man ang numero sa hayop. Dili pod na ang larawan sa hayop. Dili pod na ang marka sa hayop. Kundi mao na ang numero sa hayop. Lahi ang numero, lahi ang larawan, lahi pod ang marka. Mao na maratsada ba? Karon. Sumala sa atong tun-an karon, bisan napiki ang oras, na ay duha ka hayop pinadayag, kapitulo 13. Naapoy tulo ka mga kuan. Una ang larawan sa hayop, kaduha ang marka sa hayop, numero sa hayop. So mo na siya. Karon ang duha ka mananap nagrepresent na siya sa duha ka mga ginharian o sa mga ginharian na ay mga hari o ang ganang ginharian angkuna o gitawag nga religious belief. Kaya ang ginharian naman ay mga prinsipyo. So duha ni siya kahayop, ang usa leopardo, ang usa lamb-like beast. Karon ato ning siyang tunan. Ang leopard-like beast, ang i-antibok lawas, leopard. Ang leopard, kung imo'y search, kumpos na siya sa tiger o lion. Karon, napulo ka sungay na Asia, 7 ka ulo na Asia, o sa mga sungay na ay mga korona, o ang iyang naong, iyang baba, leon, ang iyang kuko, oso, ang iyang ipon putaw. Mitumaw siya gikan sa dagat. So ang dagat, sumalas pinadayag 17-15, mga katawhan, mga pinulungan, mga bansa, subot pasubot, mga tao, gina siya. Okay. So gikan siya dito. Sa dos popon, kini siya leopardo. So ato na siyang gidiscuss. Dirita. So gikan siya sa dagat. Miahon, no? Leopardo siya. 7 siya, nasa 7 ka ulo, napulo ka sungay, napulo ka mga korona. Mo na siya ang leopard like beast. Gitawag po ni siya og composite beast. Ang composite, sa lion, leopard, bear, at nondescript beast. Ang nondescript beast, makatiyak yun ta na iron to siya, kay iron teeth man to, moto ang pagano nga Roma. Pagan. Kay ang religious, katuman tong nondescript beast, katong ikaupat kahayop sa Daniel 7, na kusgan, makahadlok, gikunis-kunis ang mga balaan, tapos, gitamak-tamakan niya ang mga balaan. Mao to siya ang ikaupat na kusgan. Ang iyang ngipon puthaw. Ang ngipon po ani puthaw. Mao na siya. So, ang leopard-like beast, nagrepresent siya sa papasi. Do dito sa ulo na isamad na daw ikamatay, ingon sa last day events, mao ni siya ang first beast, nagrepresent siya dito sa papasi. The papasi, they're symbolized by the beast like unto a leopard. Leopard na siya. So, mo na siya. Gisulti po na siya sa great controversy na kini siya mao ang papasi sa Pinadayag Kapitulo 13. Mao na siya ang unang hayop. Nagisgutan diha. Karon, pero dili lang siya ang kinatibuk-an niya nga pagkahayop, dili lang siya papasi, dito lang siya sa ulo. Ang ulo nagasimbolize siya sa religious body. Muabot yun ang panahon na ang tibuok kalibutan makabaton o gitawag nga church federation. Dili na siya literal nga 7 lang ka mga churches, kundi meaning sa 7, completeness. Ingon sa Acts of the Apostle, page 585, the number 7 indicate completeness. Wala na nako gibutang sa atong PowerPoint. Okay. So, papasi.
nagrepresent siya sa ulo. Ang sungay, civil power. Ang sungay, civil power ug ang sungay na napulo na ay makorona but pasabot sa atong panahon karon matag bansa na anay mga king o na anay mga hari o presidente diri sa ato. Okay. Mao ni siya ang ikaduhang hayop, mao siya ang lamb like beast. Oh, ana siya. Pero naa siya duha ka sungay. No, dili pareha ani na naa siya ay napulo ka sungay o napulo ka korona. Unsa man ni siya? Kini siya mitumaw ni siya gikan sa yuta. O kini siya lamb. Pero naa siya duha lang ka sungay. Pero tan-awa ninyo. Duha ra ni iyang sungay. Di pareha atong usa. Kuanto? Napulo. Karon, kini siya namigawas kung atong basahon ang Great Controversy, mao ni siya ang gitawag sa our present world. Kini siyang mitumaw sumala sa Great Controversy, nagsugod ni adtong 1798 hantod sa atong panahon karon. Nagrepresentar ni siya, mo ni siya ang muhimo sa imahe sa hayop. Kanang pisi nga iyang murag gibira, mao na siya ang mubira sa image beast. So, kini siyang two-horn beast, itawag ni siya two-horn beast, duha man ang iyang sungay. Okay. Karon kini siya, iyang ang tanang mga tao magkabato na siya sugo na he exercised all the power of the first beast, kay hatag man atong first beast ang iyang gahom. But pasabot, himuon ni niyang kontrolon niya ba? Ang iyang gahom ihatag niya dito si kaduhang hayop, ang gahom pag-control sa tibok kalibutan. Oh, siya magpahimo siya larawan sa unang hayop. Atong first beast. Kini magpahimo ngano man. Kini manggod dili ni siya ang gunit manggod ani kanang hayop relihiyon o panggobyerno. Religio political system. Muna itawag ana. Mo na siya. Okay. Karon sumala sa ingon ni Brad na magpakita man daw og kanang mga timaan, dagkong mga timaan, magpaulan og mga kalayo gikan sa langit, o makita sa mga tao. Tapos sa 14 na ay mga og ang kalibutan malimbungan tungod sa mga mirakulo nga gipakita. Kining nagihisgutan diri ang nagpakita gyud og mga kalayo, mga mirakulo, dili tong hayop, ang propeta. Kay naa may dictator ng kining presidente. Tama to. Kadtong nagrepresent magud na sa man kana diha. Syempre, ang usa ka kingdom, ang usa ka ginharian ay hari, naa siya'y dictator. Ang dictator niya mao ang false prophet. Tanawa ninyo. Three spirit, dihisgutan na, mamaya ato na mabasa. Kanang triple union, ang tulo ka mga espiritong mahugaw sama sa baki, migawas na sa baba sa dragon, no? Ingon diri didto sa beast, tsaka sa false prophet. Ang kini nga ginharian, naa ni siya dictator na mao ang false prophet, nga motoy mudikta sa iyang mga buhaton. Nag-angko ni siya og relihiyon. Mao gani mag-ingon siya, mao na ni himutag larawan. Naa siya false prophet, siya ang mupakita sa mga mirakulo. Dili tong hayop ang kadtong false prophet. No, magpakitag mga katingalahan. Ingon pa dire, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet. Kining beast, naghiskuan ni siya, nagrepresent ni siya sa ginharian o hari, o ang hari na sa parminti siyang kilid, ang false prophet. Siya mo pakitag mga miracles. Ang false prophet. Ang false prophet, dili siya ang devil, dili po siya ang papa, kundi siya ay nagrepresent siya sa dictator na nag-angkon nga gitawag nga relihiyoso. Kay lahi man tong papa, no? Dito man sa first beast to. Pero maura gihapon lagi nagsugo ato. So mo na ni siya. What nation of the new world? Mo ni siya ang komentary. Ang yuta diha
muna ang New World, nagsugod siya sa 1798. Ingon diri, one nation and the only one meets the specification of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Kini nga hayop na two-horned beast o lamb-like beast, mao na siya nagrepresent sa United States of America. United States of America. Katong gingon ni Brad na nisakay og barko, kaya gikuan sila nadto hindunggo sa North, gitawag na North or America. No? So mo na siya. Ang coming up na giisgutan dito nagikan sa yuta, mo na siya ang New World was in 1798. So mo na siya. Mauna siya, the United States has risen to a place among the most powerful nation of the earth. Most powerful. No? Most powerful ang kanang United States of America. Ano tagaan mo siya gahom sa papasi. Dili papasi. Kay muhisgot maguntag papa, wa man ang prophecy wala maghisgot sa papa. Kay kung ingong ka si Pope Francis, mamatay man si Pope Francis, mamatay man pud ng mga nagunit sa tiara, kundi papasi. Ang hisgutan gyud sa maong prophecy, papasi kay naghisgot siya sa system, sa kinatibuk-an sa sistema. Dili siya nagkuan sa papa kung isa na siya nga papa. Okay. So, ang United States of America, mao na siya ang two-horned beast or lamb-like beast. Mao na siya mahimong most powerful nation. Mao pod na siya ang muhimo sa larawan sa unang hayop. Okay, din ako basahon na. O kung kanang larawan, iyang pa-worshipon ang mga tao. O kung dili gani ka mosimba, iyang patyon. O lalim ka na patyon. Ingon ganito si Pedro, si Pedro, no? Sa Ginoo, ang akong paghigugma nimo bisan sa kamatayon. Mao na siya. So iyang patyon, iyang pugson ang mga tao. Og diha pa, dili kakapalit ka baligya. Ingon dire, dili ang tanan dagko gagmay, mga dato, mga pobre, iyang butangan sa marka, sa maong marka, sa agtang o sa tuong kamot. No? Iyang butangan. Tanan, tibo kalibutan, iyang pasundon. Karon unsa man ang image? Ang image duha ni siya kag meaning. Ang imahe nagmeaning siya una sa worship, di ba? Larawan. Ang ikaduha, characteristic. Characteristic mo gani giingon diha, we must study the characteristic of the beast itself, the papasi. Unsay characteristic niya sumala sa atong lesson ni adtong 1260 years. Nagsugod siya ni adtong 538. Bisan magsugod daog 508 tapos 30 years 538. So unsa may gihimo sa kining papasi? Mao man ni siya ang gilutos, gipampatay, gipanlubong, gipangpugutan sa ulo, gipakaos leon, sa pato, di ba? Daghan kayo. So ang karakteristik aning Amerika, kopyaho niya ang sistema sa karaan na sistema sa papasi. Papal supremacy. Dili ka pabasaw Bible. Mo na siya. Ingon diri What is the image to the beast and how it is to be formed? The image is made by the two-horned beast, ang Amerika. Ingon diri Revelation 13:11, 18, tapos mounted siya. Kinahanglan may balugid ta kung unsay karakteristik niya. Iyang gipampatay mga balaan, gipanlutos, gipantorture, o unsa pa. Mao na siya mahitabo pag-abot sa panahon. Mao na. Ang United States of America
ang mubuhat ana. Pero di pa na karon kay wa pa man nabag-o ang konstitusyon. So, magsanib para mabuhat ang larawan, magsanib ang apostate Protestantism. Unsa man ang Protestantism? Ang Protestantism dili na siya Katoliko. Mga Sunday keeper gihapon, mga subak sa Katolik, pero maabot ang panahon mo gani sakto gihapon tong giingon ni Gitgano na Darwin. Siya na kana sila moabot mag yung panahon na muuyon ra man gihapon niya sa ato. Kay Domingista man gihapon to. So para ma-form ang gitawag na imahe sa larawan, mo ni siya mag-join ni siya kining gitawag nga apostate Protestantism. Mauna siya. Nganuman, mangayo man sila seek the aid of the civil power for the enforcement of their dogmas. Mauna siya. Pagbuo o pag-form sa gitawag nga imahe sa larawan. So, ang Protestantism, nagunit na sila. Ingon din Protestantism will be this act join hands with Papa si. The United States will pass a Sunday law. Pero dili pa na karon kay ngano ang konstitusyon nato wala pa man mausab. Ang mga katawhan sa Amerika o sa mga foreign countries, both America and in foreign countries, nations will follow the example of United States of America. Musunod na sila dito. No? Kay ang Amerika mo ay most powerful nation. Ang Catholic Church, ang ingon diri as the sign of the authority of the Catholic Church, ang mga papasi, unsa may giingon, the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of. Muna siya. So, ang tanang protestante, mukuan yun na siya. Di lang kayo makita, no? Sige lang, ako nang alis na ng color. So, ang mga protestante, mo join yun na sa the Roman power. Sumala sa Last Day Events, 130 paragraph 1. Okay. So, kana siya, ingon dire duha ka dagkong mga sayop kanang gitawag na immortality of the soul and Sunday sacredness. O dito sa ang meaning manggod sa ang meaning sa triple union, mao na siya ang Catholicism, Protestantism and Spiritualism. Sa atong lesson gitudlo man to na spiritualism exposed, no? So mag-join na siya mo na tinatawag na triple union kanang Catholicism, Protestantism and gitawag nga spiritualism. Magsanib na sila. Nganuman, kining lima manggod nga pagtulunan sa tibok kalibutan kanang ang tawo mamatay, ingon sila pagbuutan diretso sa langit. Kung dautan diretso sa impierno. Kung medyo buutan, medyo dautan nadto sa purgatorio. Tapos ang uban pod reincarnation. Pag mamatay kuno, ang tao pagbuutan ka, ma-incarnate ka nadto sa lain na pod na period of time para ba sa mga Korean movie ba? Mamatay, halimbawa hari ko karon, tapos dautan ko, may reincarnate ko nadto na pod ko sa pobre na pod ko, kay dautan mo ko sa una, pobre na pod. Ang uban pod na teorya, pag mamatay ang lawas, kung dautan ka, maadto kas gagmay mananap, nadto baka ka sa Ilaga, nadto ka baslam mo, o sa to, basta gagmay, pero kung medyo butan ka, nadto kas baka, muna siya ang ubang pagtulunan. Naapoy pagtulunan na kung ang tao mamatay, muadto kas ubang dimension. Muna sa mga Egypt, imami nila, tapos palutawon nila dito sa river, kay muabot ang panahon na murag mulakaw ra ka sa laing dimension. Pero diri sa ato, ang kamatayon sa tao samas natulog na walay damgo. Di ba tao matulog man? Damgo man ta, pero ang kamatayon sa tao samas natulog pero dili magdamgo. Mao na siya. Okay, ang protestante dito sa Amerika na musunod dito sa triple
Union. Ang tanang mga protestante, mga churches, ihatag na nila dito sa civil power sa Amerika. Magkayusa sila. Mauna na siyang batas sa balaod sa yuta, triple union. Nagkaisa na ang spiritualism, Catholicism, at Protestantism. So muna siya. Enforcing the institution of the papacy. Okay, ang marka. Ang marka na ipa-exercise diha, mauna siya ang sign or mark, mauna siya ang adlaw. Ang adlaw nga pagsimba. Ipugos na sa batas diri sa yuta. Keeping the first day of the week. Mauna siya ang adlaw nga Domingo. Kay sa mga translation gani, ang Lord's Day, ibutang dito, first day of the week, Domingo o Sunday. So ang marka sa hayop mao ang imahe mao ang sistema pag-worship, kining marka mao ng adlaw sa pagsimba. Timaan sa hayop mao ang naunang adlaw sa simana ang marka. Unsaon nato pagdawat? Naa na ba'y nakadawat karon? Wala pa. No one has yet received the mark of the beast. Ngano man? Wala pa man gipugos. Wala pa man gi sa batas ba? Wala pa man gi sa batas na ingon diri, Sunday keeping is not yet the mark of the beast. It will not be until decree goes forth. Kung pugso na ang mga tao na mukip sa idol sabat, mauna na siya ang mark of the beast o marka sa manap nga pintas nga nadawat na nato. Bisan magpatato pata dire, pabutang ta dire. Dili gihapon, bisan magsimba ta og Domingo wa gihapon. So, but when the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath, mauna siya ingon makadawat ka sa marka sa manap nga mapintas. Okay. Karon kano sa man madawat kung ihatag na. Halimbawa na ana ang marka sa manap nga mapintas, gipugos na ang mga tao, wala man kakaybalo sa Sabat. Ingon dire, if the light of truth has been presented to you, kung ang kahayag sa kabaturan gipresent na nimo, revealing the Sabbath of the fourth commandment, in showing that there is no foundation in the Bible, in the Word of God, for Sunday observance, and yet you still cling to the false Sabbath, refusing to keep the holy Sabbath, which God calls my holy day, you receive the mark of the beast. Halimbawa, naana ang pagpuwersa, wa man kakaybalo sa Sabado, di kagapon kadawat sa markas manarap nga mapintas. Pero kung gipresent na sa imo na mao gyud ni ang Sunday dili gyud na mahimong balaan. Sa Sunday wa gyud na magsulti na pagsimba. Walo ra ka teksto sa tibok Biblia na nagisgot og Sunday pero wala gyud magisgot og pagsimba. Wala pod maghisgot og pagkabalaan. Nagisgot lang gyud siya sa pagkabuhi sa Ginoo. Oh. Okay, mo na siya makadawat ka sa gitawag na marka. So, muna akong giingon, those who are making an effort to change the Constitution and secure a law enforcing Sunday observance. Kay mulingkod manggudiha ang Republican, mawala na ang freedom of religion. Dili ka na makaingon, oh, may freedom man ta religion, kay demokrasya man, na may human rights. Kaya, pero kini nga panahon, sa National Sunday Law o International Sunday Law, kung gusto ka magkabukol-bukol ka o mabalian, di ka musunod, muna siya. Pero, kay balo mo mga kaigsunan ang ilang unahon, dili pa ni kining Sunday Law. Dili pa ni. Di unay kakapalit ka baligya. Karon kung nakay 3 ka anak, nakay 5 ka anak, nakay 2 ka gagmayng bata, bisa nakay sulod ang imong ATM, naay sulod ang imong bangko, daghan kay kwarta, nakay sakyanan, di ka makapalit og gasolina. Oh. Di man pwede. Kay kontrolon man ang ekonomiya. Boykoton man to. Oh. Unsaon man nimo nakay sulod sa GCash. Tanan connection kay gitun-an at takaron na dili na ta kayo mugunit og kanang literal nga kwarta. Puro GCash, naka GCash o na send. Oh. Nakoy account dire. Oh, magpadala ka sa Palawan ay apps. Send gikan GCash
transfer nito sa Palawan Express. Pag-abos panahon, wala na sa persecution. Kaabi ba ninyo na maka-access ka pa ng imong mga account? Dili na oy. Kay moabot ang panahon sumala sa spirit prophecy bisan pag-import ang tawag na, di ba? Kanang atong mga produkto diri dadon sa laing nasod, import, export. Bawal na siya. Kita na lang yun ang mukhaon sa atong kaugalingong mga produkto sa Pilipinas. Panahon sa kasamok na siya. Siguro, ambot lang. Kaya di naman kakabayad. Wala naman. Di ka na makatos bangko, di ka na palgasolina, di na. Wala. Karon, kung magutom na ka, kung sa may buhaton nimo kung magutom na ka, moingon nimo asawa, dili magtotoo. Sige, magkagkuan ana na sayon ra ba na kanang ang gitawag gud ani desisyon ra ba gud ang gihuwat sa Ginoo. Dili maingon na atong ilaron sila kunwari mosunod ta. Dili man. Mao na siya ang mahitabo. So, kining lamb sumala sa gikuan, maulam ang symbol niya kay indicate youth, innocence, and gentleness. Mura siya buutan. Pero, ang iyang tingog sa lamb as like a dragon. Dragon siya. Lamb siya, maamo, inosente, youth, gentleness, pero ang iyang tingog, the speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. Musunod kagyod kay dragon ang iyang tingog, kay naa siya gitawag nga power, no? Okay. Dirita. Two horn. Kining two horn, ang buot pasabot sa two horn, Republicanism and Protestantism. Muna gitawag na religio-political strife o system. Ang mga relihiyon o ang panggobyerno. Mao na siya ang duha ka sungay. Ang Protestantism, kita apil man ta sa Protestantism. Apil man ta sa mga Protestante. Kay dili man ta Katoliko. So tanang dili Katoliko, apil ta. Kining Republicanism, panggobyerno na siya. Kining Protestantism, religious na siya. Muna church and state, mag-join na siya. So muna siya. Okay? Kontrolo niya ang gitawag na world market. Ang numero sa hayop o numero sa tao, naman akong gisgutan na tao. Na siya. So, lingon na Vicarious Pilidi. Pero karon kini bitaw kini di bawalan na tana, i-search ninyo sa Wikipedia. Kay nakabaton na naay debate sa una, na kini man ang ato manggong General Conference nagpadala og tao na miadto sa Roma, tapos samtang kanang gikoronahan na tong papa dito na ay gitawag na tiara, kana tiara ang tawag ana. Kada papa na mahimong pope dito na ay tiara ang tawag. Iyang gipicturan para maka-report siya, iyang gibuhat, di-edit niya, butangan niya og Vicarious Pilidi. Tapos nahitabo man ang debate, na may debate. Nawa magyud ka pa matuod kay ngano gi-edit raman. Pero bisan dili ta mo edit, may balog yun ta na ang papa si Vicarious Pilidi yun na siya. Bisan wala tay ibutang dito na bikar. Kay kahalili man yun na siya ni Kristo o Antichrist, bisan wala pa na. So kini siya nga kwintada, gibawal na ni siya to. Di na ni nato pwede magamit. Bisan dili nato ni siya gamiton, naa naman na dire 666. Wala gyud. Wala gyud na siya. Kay kung mukwinta kas pangalan si Ronald Reagan, yan siya to. Siya tong dating, 66 man to, Ellen G. White, makwinta magyapon nila. Daghan na lagi gikwinta, puro 666 mulusot. Muna siya. 666 pod. Karon, kanang gitawag microchip, biochip, so dili na siya. Kining vaccine dito, salite, hingatubang ko dito comparative studies sa mga offshoot, iyang pamatud-an na pag napunoy vaccine, 666 na, di ka nakadawat sa silyo, di nakamaluwas. So mo among gi-discuss dito na sa YouTube na barcode, dili na siya barcode, no? Ang 666 manggod o gitawag nga silyo, dili siya makita. Sa agtang, but pasabot ang imong prinsipyo.
Sa kamot pagpadayag sa pagtuman, pagbuhat, dili na siya literal. Di na siya makit-an ang silyo, pero na sa atong frontalog mo na gingon ni Pastor Clyde Putot na usa na siya ka desisyon sa ugtang. Imong pagkaibalo, pagtuo og ang kamot, mao na siya nagpadayag sa pagtuman. So mao na siya not a visible mark. In the issue of the great contest, two parties are developed. Those who worship the beast in his image receive his mark. Ingon diri. Father's name written in their foreheads. Dili yun na siya mga literal. So mao na siya ang atong pagtuon. Diri na ta sa conclusion. Ang leopard-like beast mo ang papasi. Ang lamb-like beast mo ang United States of America. Ang image beast mo siya ang apostate Protestantism. Ang mark of the beast mo ang sandilo. Ang numero sa hayop mo ang 666. Mao na siya. So, importante na siya sabtan natong mga 70 Adventist. O diri ta kutob, mayong buntag, happy Sabat, daghang salamat ang Ginoo magapanalangin naton tanan. Sa ito ko atong mga ulo alang sa pagampo. Ang balaan ug dalay ko namo nga Dios. Salamat sa grasya nga imong gihatag diri kanamo Ginoo. Salamat sa adlaw ipapahulay nga imo usab nga gipabot-batunan diri kanamo Ginoo. Lord, salamat sa kaalam nga imong gihatod diri kanamo. Lord, salamat sa imuhang gihatag nga balaan nga espiritu nga kami nakasabot. Ipasabot mo kami sa pagmaayo Ginoo sa imong pagpamatuo dinhi niining kalibutan. Lord God, salamat sa tanan sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Lord. Imo kaming gigiyahan sa maayo nga dalan. Lord God, imo kaming tabangan, Lord, nga magmatinumanon, magpaliguon kami sa among pagtuo diha kanimo. Amo lang isalig dinha kanimo ang tanan. Imo kaming pagaubanan sa kanunay. Punon mo kami sa mga grasya ug mga panalangin, Lord. Salamat sa tanan sa tibuok semana na ikaw nakiguban ka kanamo, Lord. Wala nimo pasagdi, Lord God. Tabangan mo kami ang mga kaalam nga imong gihatag diri kanamo. Tabangan mo kami Ginoo nga mutubo kini sumala sa imong kabubuton. Ikaw ra man ang nakahibaw, Lord, sa among pagkinabuhi, Lord. Sa imong pagbalik, ako sang iampo diha kanimo, Lord, nga unta Ginoo mahimo kaming malipayon samta nga kami mapaabot sa imong pagbalik. Salamat Ginoo sa tanan. We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen.